Good evening, good afternoon at sa lahat sa ating mga manonood ng Cheven TV. Ito yung ating pinaghirapan na ating tinanim na luya. Aking inaharvest ko na at dahil ko na to nalipasan na ng panahon pero talagang ito, good na good pa rin naman. Kaya kung kayo ay magtatanim ng luya, ay kahit na yan naiwanan nyo na ng ilang buwan, mabaharvest nyo pa rin ang luya, tinawalalaki. Malalaki siya at saka malulusog. Ito, kahit ako hindi pa masyadong talagang ito, grabe na. Talagang ito, umaga ko ito kinuha at dahil minsan ako napasyal dito sa aking halamanan, sa aking tanglaran, aking inani na at dahil ng tagaraw na, hindi na po pwedeng ito mainitan at dahil mamamatay ito. Ibig sabihin, maluluyot, makukuha siya. Maalis yung kanyang katas. Kaya ito, inani ko na to dahil ang dating para mai-preserve ko na doon sa lagayan. Inihukay ko ito inihukay ko ito doon sa lupa, tapos nilagyan ko ng dahon ng saging at saka yun, binaon ko, nilagyan ko rin ng takip na dahon din ng saging at saka nilagyan ko ng sako, preserve na siya doon. Ang dating ng first month first week ng April, pag umulan na, o kaya May, ayan, pwede na namang itanim to kung handa na yung pagtatanim. Pero kailangan ito tumubo pa. Natutubo pa ito ng mga 1 inch to 2 inch ang kanyang at saka hihimayin pa yan. Pero yung aking pagtatanim dito, yan ay nakikita nyo. Tinanim ko yan ng bali malalaki ang kanyang tipak. Dahil yung una kong nakita nung araw, yung pamana sa akin ng tatay ko, maliliit lang. Marami namang itinanim pero maliliit din ang nagiging bunga. Pero pagka pala malaki ang iyong itinanim, at saka malaki ang binhi mo itinanim, marami din ang magiging maaani mo. At saka ito, nakita ko rin doon sa iba, ay kinukuha yung mother. Kasi pinatutuloy na lang yung mga bagong sibol, kinukuha rin at pinagbibili nila. Doon pa lang, ay nakakabawi na yung magsasaka. Doon sa, yung katulad yan, itinanim mo yan ganyan, yung binhi na yan, kukunin mo yan pag meron ng tubo ng mga 2 dangkal, 3 dangkal, hanggang 5 dangkal. Ayan, kukunin mo na yung mother niya, yung mother na luya. Yun na, pambawi na yun sa gastusin at saka may tubo ka na rin doon. Sa aking mga ginagawa sa ngayon hindi pa ako nakakabihis dumiretso na ako dito sa aking halamanan. Talagang yung inuwan ko rin yung aking may patubig naman kami dito. Yan, pinapatubigan nga, dinidilig nga ng aking bata yung luya na yan. Kaya sabi ko, teka, akin muna nga anihin at akin yan. Itinanim ko na rin yung iba, yung mga iba, yung malalaki, itinanim ko na rin. Para nasa gayon ay mayroon na ako agad na katanim. Pero may pandilig naman. May tubo na nga iba Meron na silang giti. Ibig sabihin, nakausli na yung kanyang mga sibol. Kaya akin itinanim na rin doon sa pinagkukayan ko. Sa ako nila lalagyan ng mga chicken manure at saka yung mga duck manure. Yan. Pero tinabunan ko rin yan Tinabunan ko rin yan. Katulad yan, tinatabunan ko rin yan ng loop ng dahon ng mga tira-tirang tira-tirang dahon. Aking para hindi masyadong mainitan. Yan, katulad yan, no? Magaganda siya. Pero hindi pa yan yung ganda kung dapat makita doon sa luya. Kasi maliit pa yan yun ang iba kung magtanim Yung isang ganyan, 4 na kilo, 3 kilo. Grabe yun. Pero talagang may alaga talaga. Ito na mga akin pasarili lang. Tsaka pwedeng pambenta. Pero saka na ako magbebenta pag marami na. Ang dating nito talagang pangkwan lang to. Pang bahay lang to. At saka pang kapitbahay. Yan, aking mga ginagawa dito. Ang halos karamihan naman dito sa aking mga tanim talagang lalo na yan, mga herbal medicine yan. Ganda yan sa katawan. Napakaganda niya sa katawan. Lalo na sa may ubo, may sipon. Yung ugat niya, napakaganda rin. Yan ang masasabi ko sa iyo. Yung ugat ng luya, napakaganda rin sa katawan. Kung halimbawa, yung hilaw na luya, maganda rin sa katawan yan. Tapos yan, kasama nito, kalapit nito yung aking tanglaran. Yan, yung nasa background ko na yan, may tanim na ng tanglad yan. Halos ilang aming mga tanim dito sa Tagaraw dahil nang hindi masyadong maasikaso. Yung bang hindi ma-insecticide, hindi laging ini-insecticide, gamas lang at saka alaga lang. Yan ang aking mga gawain dito. Paminsan-minsan naman, pagka kayo wala akong dito sa aking shop, wala akong magawa, ako'y pumupunta naman doon sa aking halamanan. Halimbawa, katulad yan, naisipan ko hukayin na yung aking mga luya, pero talagang huhukayin ko yan. Dahil pag hindi mo hinukayan, matutuyo yan. Pag natuyo yan, wala ka ng binhi. Pag wala ka ng binhi, wala ka ng maitanim. At saka, yun na. Kaya ang aking ginagawa dito, sige lang, trabaho lang ng trabaho. Kung merong kikitain, maganda.
Pero mas maganda nito, talagang dapat ay naipamarket ito. Kaya kayong mga magsasaka dyan, yung mga magtatanim dyan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tanim lang ng tanim. Pagka merong maani, di dali sa palengke. Kung wala, di pa sarili. Ganyan lang naman ang buhay. Katulad yan, kung ilang sako na yung naani ko, inilagay ko lang ulit doon sa, yan, tinanim ko na yan. Tapos tatabunan ko ng lupa, ng damo yan. Tinusukan ko lang kasi yung susunod yan, hindi ko na tatabunan ko kasi na ko yan, ng dahon, yan, yung dahon. At yan yan, malawak pa yan, hindi ko nga natapos yan at dahil sa susunod pa ng mga araw, ay saka pa uli ako pupunta doon dahil nang busy ako dito sa aking trabaho marami akong ginagawa. Ito, barbershop, farming. Tapos ito pa. Ito, ating pagbibideo. Kailangan bibigyan din natin ng pagkakataon at panahon. Matagal naman ng panahon ito na. Naaani ko na yung aking pinaghirapan. Kahit na yan medyo nasa ilalim na ng tuyong dahon, tinakpan kasi yan ng tuyong dahon para na sa gayon.